Hello. Yan, we'll continue without you. Are you sure you want to leave? Things to do. Okay, ayan. Hello po. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat po sa walang sawang support. Thank you din po sa mga bagong pasok. I would say I appreciate it. Nagsusupport po sa channel natin. Kung hindi pa po kayo kasali, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon, pag-uusapan po natin, ang title po ng ating episode today, ang title po niyan ay Budol. Okay? Pag-usapan natin yon. I wanted to stress out everything about our, sabihin na nating pag-uusapan ngayon. We all understand na sa umpisa pa lang ng issue about dito sa flood control project, ang matindi na ang simpatya ng tao to get justice. And ang mahirap din dito kasi we are all asking for, I would say, justice that does not, take time, ika nga. Kasi alam natin, in the public perception, right now, alam natin that we are all in a hurry, ika nga. Para bang, sabi mo na in a hurry um, to get yung mga resulta, especially especially sa ganitong bagay kasi parang merong need na malaman nating sagot eh. Bakit ba nangyari to? Okay, ito. And I just need to share this live before anything else para makita ng ating mga kaibigan. Um, Saglit lang po. Ayan. Okay. Saglit lang po ha. I'll try my best to send this to everyone. Okay. Ayun, I think I'm all good na tao. Ayan, okay. I think I send all of it. So, okay. So, yun nga, tulad nga nung sinasabi ko kanina, we all can agree na merong kasing appetite for everyone to, um, learn yung resulta ng investigation po dito sa flood control project. And the sad part about this is yung mga na-overpromise na ng Pangulo na meron na daw po mapapakulong by Christmas. And hindi natin alam before the end of the year kung talagang may mapapakulong. And I think there is a bigger appetite for us to get the result. At ito yung isa sa mga interview ni Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. At may sinabi po siya sa mga nangyayari po dito sa investigation ng gobyerno sa flood control project. Una, about sa pangakong may makukulong, ano daw pong opinion niya? Ang sabi niya dito, tapos na ang Pasko at pa-New Year na. Ang akala nating totoong pangako ng Pangulo budol-budol. Ito po ang masasabi ko, no? Lahat ito, opinion ko, lahat itong sabihin na natin ng karamihan sa atin. Nagsimula rin naman sa gobyerno natin when they overpromise something na hindi naman pala kaya nilang what usually happen, 'di ba kahit sa mga ka-relationship, kapag nag-promise ka tas hindi mo na-achieve yung promise na yun, what usually happen is that there is a sense of like mistrust doon sa tao na yun. 50-50 na. So, unfortunately, masakit mang isipin, pero ito yung isa sa mga, sabihin na nating, malaking bagay na makakaapekto sa Pangulo, especially you are asking for people's, paano ko masasabi? You're asking for pagkatiwalaan kanila sa ganitong investigasyon, pero you, personally, the President, overpromise at wala tayong nakitang resulta. 'Di ba? Ay, Kuya Dens, shoutout sa'yo. And ang masakit niyan, and I firmly believe because nasabi na ito ni Congressman Tino, budol-budol lang pala. That's true. Yun ay katotohanan na masakit na sabihin nating masakit lunukin. Kasi alam naman natin may ginagawa naman ng Pangulo. Yun nga lang, overpromise killed this issue. Siya dito, about naman doon sa mga files, Cabral files ni Congressman Leviste. Ang sabi nga dito, doon kasi sa list, kapaloob daw doon yung allocables at non-allocables. At ang sabi niya dito, nagiging kulang um, yung dokumento to prove na yung dokumento is legal or pwedeng gamitin or to stand in trial. Dahil nga, miski yung palasyo, they already says na hindi sila magsasalita o magpapaliwanag ng kahit ano
patungkol dito sa listahan ni Congressman Leviste unless magsalita ang DPWH to confirm na valid itong it doesn't make any sense, 'di ba? Itong, GAB para maipasa 'to as bill. Nagtataka si Congressman Tino bakit patsi-patsi nga daw ang information na inilalabas on public. And then tulad din ng sinabi niya, PCIJ already provided some, sabihin na nating DPWH files. So ano nangyari doon after that? Nailabas din. It's the same thing as ano yung sinasabi ngayon ni Congressman Leviste. Anong pagkakaiba lang? Sinasabi lang niya is the drama behind it. Parang naghahanap siya ng social affection, 'di ba? Kumukuha siya ng push. Siguro magalit ang tao sa pangulo or siguro para magalit ang tao sa mga kongresista. Pero based na nga rin sa survey na nating nakita, one of the surveys shows na mas maraming mga tao ang pumipili at pabor sa kanilang district congressman versus sa Kamara, the body itself. Paliwanag daw dito ng mga survey people is that there is a big disconnect. Yes, tao sa Kamara or the House of Representatives, malaki ang tiwala nila sa mismong kongresista nila. At dito natin makikita that there is a big disconnect. Anong ibig pong punto? Even if merong flood control project, pero kung ang kongresista mo or yung district representative mo ay hindi kasali or hindi napapabilang sa listahan na ito na may katiwalian, most definitely, ang tiwala pa rin ng taong bayan o ng botante doon sa distrito na yon ay sa kanilang kongresista. Tinanong din siya bakit kailangan daw pong tutukan at pakinggan or tignan itong mga list na 'to. Sabi niya dito, para gusto daw po kasi niyang makita kung sino daw po yung mga proponent ng proyekto. And gusto niyang tignan kung natupad ba ng maayos yung mga proyekto. Kasi we all understand, walang problema sa mga budget proposal sa NEP. Lagi pong sinasabi yan, even the leaks na nilalabas ngayon sa social media, sinasabi nga, hindi po ito masama. Ang problema lang, kapag ang isang proyekto na proponent ay isang kongresista or senador na ang tanging hangarin lang ay magkaroon ng kickback, doon nagkakaroon ng issue. And dahil papatsi-patsi ang binibigay ni Congressman Leviste sa mga list na 'to, nagkakaroon ng agam-agam. Para bang may tinatago ka ba? Or meron man tinatago si Secretary Vince Dizon kaya hindi siya makasagot? And as of right now, as far as I know, Vince Dizon po ay nakabakasyon and I think babalik siya ng first week of January sa Paris po. Kasi nakita ko yung, post niya, online. Hindi niyo po alam, naka-leave po siya ngayon at vacation. Ayan, sabi ko din totoo daw. Tinanong din siya kung meron na daw pong resolution sa Kamara about naman dito sa pag-iimbestiga ng mga files, especially doon sa mga files na nilabas ni Congressman Leviste. Kasi nga parang ang issue kasi ngayon sa Kamara, ang pinupunto nila is that kung ang ah, kung si Congressman Leviste may file, pwede naman siya magpasa ng resolution and then for him to give this list on public para mapag-usapan sa plenaryo. Kaso parang hindi yun ginagawa. So ang nangyari pala, noong pong I think October or November, yung Makabayan Block po ay nagpasa po ng resolusyon sa Kamara. Hangarin po nila ay makapagsimula na ng investigasyon dito sa mga list na to. Kaso daw po ang napansin nila, nawalan daw po ng support sa leadership o po ito. Kaya nagtataka sila kung bakit hindi ito napag-usapan sa Kamara. Parang ang sabi daw po sa kanila ng leadership at that time is that itong investigation na to pwede naman daw ibato sa ICI at sila nang mag-start. Kasi ang sabi nila is kung na-start daw yung investigation sa Kamara on their own resolution, patatawag daw nila si Bonoan, Cadiz at saka si Pangandaman to answer this question. Ang problema lang is that dahil nga nagkaroon ng ICI, nagkaroon ng separate body to do investigation. Parang yun yung paliwanag sa kanila ni, if I'm not mistaken, ni Speaker Boji D noong time na yun. And another question din, I think we have not talked about this, pero have you guys thought about meron bang minority sa Kamara at this moment? Kasi ang naririnig natin, malakas ang majority block sa Kamara, di ba? Especially headed by the president's son, Sandro Marcos ng Ilocos. Ang tanong kasi kay Tino is that bakit parang walang minority, walang nagsasabi or walang maingay sa Kamara to push this investigation? Sabi niya, ang paliwanag ni
Representative Tino, isa kasing bagay kung bakit hindi natin masyadong naririnig ang, minority dito sa issue na 'to. One is because wala kasing unified voice. Ibig sabihin, ngayon sa minority hati ang, opinyon ng mga minority pagdating dito sa investigation. May isang block tulad nila, they wanted to pursue investigation sa Kamara. Another block is they want to see transparency and accountability pero iba 'to sa ICI. And another block is that they wanted to push through dun sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yun yung malaking issue ngayon ng minority bloc sa Kamara. And guys, I would say, and I would tell you, I think one reason kung bakit mahina ang minority ngayon sa Kamara, it's more of like nalaman, siguro natunugan na ng Pangulo yung pwedeng mangyari na pwedeng lumaki na, and I think na-control niya 'to sa pamamaraan ng paggawa ng ICI, pagba-vlog niya sa tao na nangyayari sa investigation, strengthen ng ombudsman nang inilagay niya si Remulla doon sa posisyon na yun. And I think that those are one of the, sabihin na nating, one of the main reason bakit hindi ngayon binibigyan ng pansin yung minority kasi kung sa investigation, sa ombudsman na halos tsaka sa ICI. So inaantay na lang natin talaga kung kailan nila papatawan ng kaso. I think ako, I don't know you guys, but sa akin kasi, sa aking palagay, nasa stage ako na nag-aantay ako eh. Nag-aantay ako ng ano yung parang magiging sagot na ngayon o tugon ng Pangulo about dito at kailan tayo makakakuha ng kakasuhan. Parang nandun na yung isip ko. So I don't wanna go back na naman, babalik na naman tayo sa Kamara. Investigation na naman tapos after nun wala na namang mangyayari. Alam mo yun, pabalik-balik na naman ang cycle, papahaba yung proseso. Wala tayong natatapos. And ayun nga, sabi nga dito, sa ngayon lang ang maingay sa minority block, yung Makabayan. Alam natin sa Makabayan block, 3 lang po sila ngayon nakapasok. So other than that, district representative na. And pinaliwanag niya rin dito, alam natin, when we're talking about other people's opinion about this issue, meron din po kasing civil society group na pinaliwanag din ni Congressman Tino na ang focus lang daw po is transparency and accountability across the board because of this flood control project. They don't want an ouster to the president or an ouster to the vice president. And alam natin guys, one of the key features ng people power is yung mga civic group. Andyan yung mga Katoliko, mga pare, mga NGO, labor groups, 'di ba? So, apparently, sabi ni Representative Tino, walang appetite for ouster of the president. They only focus on transparency, accountability, mostly para mapakulong itong mga project. Guys, if you're gonna see yung, yung, yung nangyayari ngayon sa flood control project, may feeling ako, or maybe this is just me, parang nafe-feel ko may certain tendency of forgetting yung mga nangyari sa flood control project kasi parang hindi na siya pinag-uusapan. I don't know, lately napapansin ko, especially nung bago mag-Christmas, days before Christmas at saka ngayong after Christmas. Parang they focus, yung mga tao parang focus sila sa um, sino mapapakulong. Pero hindi lang naman yun ang pinag-uusapan natin. There's a lot of people involved. Pero parang paunti-unti, nafe-feel ko at nakikita ko sa social media, hindi masyadong pinag-uusapan. I don't know, maybe you guys have a different opinion, pero yun ang parang nakikita ko. Yun nga, and then sabi din dito, ang tanong naman dito is, ano daw ang endgame dito sa flood control project? Ito po yung isang pag-uusap ng Chancellor ng UP Visayas na Clement Composano at saka si Clive Arguelles. Siya po ang may-ari at I think CEO ng WR Numero survey. Pag-usapan natin dito, ano ba endgame nito? In connect dito sa pinag-usapan natin kanina, yung pangako ng Pangulo na napako. Okay, so dito, pinag-usapan nila dito yung mga certain issues na nakapaloob and how they think na magtatapos itong issue na to, lalo na sa flood control project. Sabi nila dito, one of their issues is that itong flood control project na to ay hindi bago. Luma na. Ang problema lang, ang issue kasi kumpara sa PDAF, less than I think 800 million pesos. Ang dito po umabot ng close to 1 trillion or more than 1 trillion pesos. Yun yung sabi nila pinakamalaking difference. Nakita din natin dito yung galawan ni Pangulong Marcos. Sabi nila dito, nagsimula yung control ng Pangulo sa kanyang gobyerno, sa mga ahensyang pinamumunuan niya
Dito sa issue ng flood control, magmula no'n na magkaroon ng pressure outside, yung rally, mga taong tumatawag sa kanya for transparency and accountability, plus to the fact na alam naman po natin, nag-fail some or most of the, candidates nung midterm election ng ating pangulo. So, parang sabi nila dito nag-shift yung tingin ng pangulo pagdating sa politics at saka sa gobyerno dito dito sa Pilipinas, and they think that ito daw yung pinakamalaking block na na nag-push sa kanya to be more, hands-on sa issue na 'to. Tas ang sabi rin dito na itong flood control issue na ito, this is a political gamble. Why? Ang paliwanag nila dito is more of like, first, hindi niya alam kung gaano kalawak yung magiging ano, epekto nito. Epekto sa gobyerno, epekto sa legacy niya, epekto sa party niya, epekto sa Pilipinas, 'di ba? Parang hindi niya alam kung gaano kalaki. Ngayon, uncover na, and sabi nila this is a political gamble. Kamali siya, walang mapakulong, hindi mag-prosper ang ating pangulo ay maaaring maging lame duck na lang. Yung bang pini-please na lang niya yung mga tao, yung mga Pilipino, hanggang sa matapos yung termino instead of him doing his best to be the president of the Philippines. Parang nagiging problema kasi natin, kapag nagtapos na yung kalahati ng termino ng isang pangulo, yung sumunod nun pagkatapos ng midterm hanggang sa matapos yung eleksyon, most definitely dito mo na makikita either magiging lame duck na lang ang pangulo or magiging ano pa rin siya, parang, modelo na pangulo tulad nung naunang taon niya nung after ng election. There's also social media pressure at nakita rin naman natin 'to nung July, yung "Mahiya Kayo" speech ng July. Po natin, there are multiple vloggers, both anti-Duterte, pro-Duterte, anti-Marcos and pro-Marcos, plus the independents, pro-government, and different kind of groups. Pare-parehas po na nagtumawag for action from the president. At nakita natin ito magmula nung buwan ng July, August, September. Kaya nga po 'di ba nung September on na promulgate na magkaroon ng ICI. I really think na magandang ano 'to, magandang move sa ating pangulo to do this ICI kasi importante na makita ng kumbaga sa optics, makita ng tao na may ginagawa ang pangulo. Ano ang isa nilang nakita na the number one issue, kahit ako din at sinabi ko na 'to before, ang problema sa gobyerno natin is the system. Kahit gaano ka pa kabait, kagaling, katalino, kapagka pumasok ka kasi sa gobyerno, nasa politika ka, pupuwedeng hindi ka kainin ng sistema. Dahil yung sistema ang kumakain sa'yo para maging gano'n ka, maging korap ka, maging masama ka, take advantage of what you have being an official kasi nasa sistema siya. And also, think this kay Pangulong Marcos, we all can agree that the Marcos itself, the name, the last name, isang political baggage din sa ating Pangulo. May mga, sabihin na natin may mga question pa rin sa kanyang ability to fight corruption. Kasi ang sinasabi ng ibang grupo is that Marcos is tainted with what the father did before. 'Di ba? Alam na natin 'yan. And yung parang sinasabing political baggage, 'di ba? Especially sa tao, sa pananaw ng ibang tao. Nakita din natin dito that there is a historic change of mindset on corruption issue sa mga tao. Kasi remember, nung panahon ni Duterte, halos walang makapagsabi na may corruption or hindi nabibigyan ng limelight nasa sa publiko. Pero magmula nung pumasok si Marcos and this year, nakita natin that there was a change of mindset. Nagkaroon ng ibang appetite ang taong bayan to talk more about issues about government, about society. Kaya mas naging involved, mas tumindi yung pressure papunta sa Pangulo to actually do his job. And then another question here is that kung kayo naman ang tatanungin ko, no, especially sa mga nakikinig, do you think dahil sa mga nangyari na over promise ng ating Pangulo, do you think credible pa ba ang Pangulo at this moment in time? And second, sa tingin nyo ba sa panahon na ito kailangan natin ng game changer or political disruptor para may magbago sa gobyerno or sa politics? What do you guys think? Ako sagutin ko muna, no. Does the president have credibility pa ba after nitong over promise niya na ginawa? Ako para sa akin po, nag-shift na ako after nung Christmas. Nag-shift na ako sa
belief ko sa kanya about this flood control project. From sabi 80 to 80/100, ngayon 50/50 na. Kasi parang, yes, naniwala ako, mabagal lang talaga, pero when you overpromise, nag-promise ka kasi sa akin hindi mo natupad, parang alam mo yun, ngayon iniisip ko na lang na baka magawa niya o hindi niya wala na sa aking halaga. Parang gano'n, gano'n po yung iniisip ko kaya I think 50/50 na about diyan sa situation na kailangan ba natin ng political disruption? I think so. I think kailangan natin ng outsider, probably outside PBBM government or outside, Kamara or Senado na lalabas to sabihin na natin to have a political change, to ask for more, action from the government to get more transparency at accountability. Sa akin, mali nga na na hindi ako mag-antay sa presidente to get yung, solusyon sa problema na 'to. Pero siyempre may part din sa punto ko na, so hahayaan ko na lang, 'di ba? Hanggang kailan ako mag-aantay? 'Di ba yung mga gano'ng tipo. So, I prefer sana may lumabas na bagong, political, person na pupuwedeng mag-disrupt ng, normalcy ng gobyerno. Nararamdaman ko 'pag hindi na pinag-uusapan ang isang bagay, especially sa politics, nawawala siya paunti-unti. Ay alam naman natin, ang utak ng Pilipino, naku po, wala pang segundo, marami nang nakakalimutan, 'di ba? Especially sa politics. Sinabi din dito na another problem na kinakaharap natin in our politics is tayo. Yung mga electorate, yung mga bumoboto. Bakit daw? Kasi hindi tayo natututo. Hindi tayo natututo. Hi, Arvin Vlogs. Hello. Hello. Ayan, si Event Horizon po, Arvin Vlogs. Isa sa mga natuntun nila ng problema dito is yung mga electorate. Tayo, mga bumoboto. At dalawa daw, no, isa sa mga nasabi nila dito na issue ng mga Pilipino is that yung alipin mentality. Yun, yung bang meron tayong mentality that sunod-sunuran tayo sa sinasabi ng politiko, ng vlogger, ng mainstream media. Di pa rin tayo nagkakaroon ng strength to vote of to vote people na pwede nating iboto based sa track record or based sa nakikita natin sa kanila. Ano pa rin meron pa rin tayong name branding, meron pa rin tayong name recall sa mga kilalang pangalan na or kapagka maimpluwensyang angkan sa isang probinsya, yun pa rin ang binoboto natin kahit even before, mga anomalya itong mga tao na 'to. And, also alam naman natin, we cannot control weather, pero patindi ng patindi ang climate natin, 'di ba? Hindi na natin makokontrol 'yan, it will get worse. Issue lang diyan is up to how or up to how can we manage to adjust ourselves for this strong weather. Also, din nila yung epekto po ng Senate kudeta. Alam niyo naman po yung nangyari sa kauna-unang history ng Philippine politics, kasabay or magkasunod if I'm not mistaken, si Speaker Romualdez ni Speaker Bogie D, sa Senado naman si Senate President Chis Escudero kay Senate President Tito Soto. And pinag-usapan nila dito yung Senate. Tanong dito, na ba or naging issue ba yung flood control project kaya po nawala sa poder si Senate President Cheese? Ang sagot po dito, oo. Bakit po? Kasi magmula nung pumutok ito, yun po yung pangalan, mga information kay Yusek Bernardo at involved sila Chis Escudero at saka si Jinggoy Estrada na alam natin on that time, bago pinalitan sila, Senate President ay si Chis Escudero at ang Senate Majority Leader ay si Jinggoy Estrada. Kaya ang laki naging epekto na yun for them to step down at mapalitan ni Senate President Tito Soto, ni Majority Floor Leader, if I'm not mistaken, si Mig Subiri ata or si Ping Lacson. I forgot kasi Senate Pro Tempore, I think, yung pangalan ng posisyon sa Senado. Kung ipinasok si Marcoleta as the parang chairman ng Blue Ribbon Committee, alam naman natin, when we go over doon sa hearing, parang softball ang question sa mga diskaya. Parang isa rin ito na nakapagpababa ng favorable rating ng Senado. At kahit dati po, laban ng approval rating ng Senado tsaka Congress or Kamara. Magmula nung pumutok ito, nadawit sila Cheese at saka si Jinggoy Estrada, lalo pang lumagapak ang favorable rating ng Senado. Apparently, shockingly, sabi nga sa mga surveys, pinaniniwalaan na ngayon ng tao. Kasi remember,
nung panahon na yon talagang naghahabulan talaga ng kung sinong mauuna ng investigation about this flood control project, 'di ba? Nakita natin that, kamara ng mga investigation even before this at talagang nakuha sila ng simpatya sa tao, especially yung infamous na Quadcom, 'di ba? Sa infrastructure fund na VP Sara. O sabi ni Arvin Vlogs dito, kaya si Cheese tahimik na. Correct. Being is pro tempore. Sino ba ang majority leader ngayon? Yan na, nakalimutan ko na. And then, isa din sa nakikita nila, yung majority members sa Senado ngayon, feeling nila is parang hindi sila sure that these are a part of the president's party kasi parang hati dahil may mga nasa majority like Risa Ontiveros asking for accountability pero she is not devoted sa Pangulo. Kumbaga may mga pinglawan, ng mga loyalista, meron ding independent. So talagang masasabi natin na hindi daw ganoon katatag din ang majority dito sa Senado. Ayun, si Senator Zubiri pala ang majority leader yan. Thank you, thank you. Tinanong din dito kung ah, yung volatility ng Senado about dito sa nangyaring flood control project. Ang pagpapaliwanag po nila dito is that masyadong volatile yung Senado ngayon kasi first, sa kalagitnaan na ng matinding issue ang kinakaharap ng Pangulo. Second, alam natin that the President has only one term under the Constitution. Tapos nito, aalis na po. So, koalisyon ng unit team originally na nawala. Tapos ngayon, yung party ng ating Pangulo ay sabihin na natin pagbigay ng rason para maging risky dito sa mga senador, especially sa majority, for them to stick with the president or not to stick with the president because of this flood control project. And especially dahil hindi pa talaga napapakulong yung mga dapat ipakulong. So that's another, that's another issue. We all need to understand that ano man ang pag-usapan natin dito, anything about politics, anything about this flood control issue, sa ngayon, papalpak o bumabagsak sa grading system, and this is for me, ang Pangulo. Yun ay tinatawag na optics, yung perception ng tao. The more na hindi mo pinapakita yung gusto ng taong makita o yung perception, gusto makita ng tao, that will result to a perception against you or against the president. And I think yun yung parang nagiging issue at this moment in time. Correct me if I'm wrong, pero because of the overpromise issue right now na kinakaharap ng Pangulo, ang hirap i-survive nun unless talaga may mapakulong na ngayon or bukas. Pinag-usapan din nila yung ICI. Sabi nila dito, we need to pass a law for a truth commission. Ito po, may pinasa ng bill, Leila de Lima, na Kamara, for it to be put on law. Parang another term na ICI, ICIAC, ang gano'n na po yung bill, para po parang maging truth commission na. Yung dating, kung natatandaan niyo yung commission, Agrava Commission at saka Davide Commission, kahit papaano may suporta ng lower and higher house at saka ng presidente when they push through sa kanilang investigation. Question lang sa ngayon I don't know you guys pero I want to know your opinions. Meron pa bang support ang ICI ko? After everything that happened, 3 na po commissioner ang nawala, nag-resign. Apparently, isa na lang po ang natitira which is si Andres Reyes, dating Associate Justice at sabihin na nating advisory, executive director na Robert Osaka po. Then si dating General Arturo Artemis ba yun? Sorry nawawala ako sa pangalan. Hindi ko na memorize yung pangalan nila. So, ayun. So, 2 na lang yung natitirang sa advisory tapos isa na lang yung talaga natitirang commissioner at that time. So, what do you guys think? Public support. Para sa akin, ICI is one of, I'm sorry to say, and I wanted to be honest sa mga nakikinig sa akin, ICI is one of the president's, merong abbreviation, yung one that got away, OTG, ano ba yun? Basta parang merong abbreviation, nakalimutan ko lang. Yung bang ang tingin ko kasi sa ICI, okay na siya, maganda sana.
adhikain ng ICI kaso pumalpak na lang siya nung bandang huli. Nung nagsimula ng nawala yung mga mismong nagpapatupad noon and napag-alaman natin na napakahina pala ng komisyon dahil nga wala pa silang karapatan or batas para wala silang kapangyarihan, I would say, to do contempt orders or um to have all the people that they wanted, pumunta doon sa mga investigation. So, parang sayang. Alam mo 'yun, ang ganda, kaso sayang. 'Yun yung parang naisip ko. Sabi naman daw, patapos na ang task nila at ipapasa na nila sa ombudsman. Totoo 'yan, totoo. 'Yun nga lang, ano lang talaga, kumbaga, I think yung public, sentiment is more of like kung nag-ICI, bakit hindi pa agad nakasuhan? Parang sayang, kung may kapangyarihan they can go further as mag-direct kaso na, 'di ba? Para bago mag-25, meron na talaga nakasuhan. Kaysa ngayon, nag-i-investigate lang ang ICI and then depende pa sa ombudsman kung anong go signal nila for them para para magkaso. So, it just take too much time. And alam din natin that Malacanang, sabi nga ito, kahit ni dating Commissioner Babe Singson na there is less to no support sa ating Pangulo nung naandun siya sa ICI. And ito po I think nailabas na to sa insider report before. Parang na malapit daw po kay Commissioner Babe Singson na there are things na hindi niya nakitaan na suporta from the President. Ang legislature judiciary has the power to condemn. Correct, correct. Yeah, yun nga yung kulang Eto, and also based sa survey, yun nga ating pag-usapan na natin dito na mas malaki ang tiwala nila sa Kamara kumpara sa Senado at mas tiwala sila sa sarili nilang district representative o kongresista kumpara sa mismong Kamara de Representante. At ang paliwanag nila dito, it's more of like pananaw ng tao pagdating dito sa flood control project. Iba pa rin yung pagtingin nila rito. Iniisip nila na hindi lahat ng kongresista ay masama or sangkot dito sa flood control project. Pero nalaman naman dahil na ICI, nalaman din kung sino ang may tinatago at may sala. Correct. Maganda na ilalabas. I think yun nga sana may mas pangil pa yung ICI. Kasi para lumalagay, ICI is there because of optics sa mata ng tao. Pero other than that, kung titingnan natin, naman pala talaga na ano, wala naman pala talaga siyang hindi silbi, hindi naman maganda pakinggan 'yun. I think kulang, ayun, kulang yung resulta na puwede nating makuha from ICI. And also sabihin nila dito na isa sa mga bagay kung bakit sa survey yung approval rating ng pangulo is because of yung mga natirang support from the unit team. Ngayon, either nawala na rin sa partido ng DDS at nag-shift na away from being partisan. Ano po ibig sabihin nun? Sa recent survey kasi natin, nakita na there is a distinguished taong bayan pagdating sa kanilang pagboto. Hindi government sa mga bagay na maaaring maging sa akin, sa personal ko na opinion, maging issue para sa akin. Kaya ino-open up ko yun. Kaya sabi dun sa recent survey, mas marami na ngayon yung mga undecided or non-partisan na tinatawag. And ayun nga, kaya parang malaking dagok ito sa Pangulo if this flood control issue will not be solved soon. About naman sa mga diskaya, sabi nila dito that apparently, noong nilabas daw nila yung listahan sa Senate hearing, lumalagay po that someone tipped them o nagsabi sa kanila or nag-inform sa kanila na magiging state witness daw. And this changed the mind ng Diskaya na maaring may pwede silang protektahan at ilabas lang yung mga low-lying fruit, maimbestigahan or makasuhan na kagad. So problema, alam naman natin, kahit kayo, ang binibigyan lang po ng state witness protection is kapagka or ng privilege is kapagka ikaw yung least na may sala. Ang problema, sila ang may rason kung bakit nagkaroon ng ganitong issue. Kumbaga sa sila yung isa sa mga architect, 'di ba? Or mastermind ng maraming flood control issues. Hindi rin sila napagbigyan. And dahil nga sa pagbabago ng liderato sa Kamara at sa Senado, sabi nila dito, there was a big
political landscape and political perception ng taong bayan pagdating sa gobyerno. At ang nakita nga nila dito is that people tend to be more specific sa issue ng politics ngayon. Hindi na sila masyadong, sabi nga nila dito, nakikinig lang sa social media or sa mainstream media. Marami na ngayon ang nakikilahok. Mas marami na ngayon ang sabihin na natin mga Gen Z ang uma-attend sa mga rally, and they are actively looking for answers to this accountability transparency issue. Ang pinoproject nila, if they are correct, 2028 po may sumunod na Vico Soto ang lalabas sa politics, giging dark horse sa politics na hindi natin inaakala na maaring manalo. Parang yun nangyari po kay Pinoy. Alam natin yan. Kay Duterte. Kasi si Pinoy took him some time para maging presidente, para magpasa ng kanyang kandidatura. Ganun din si Duterte. So, ang tingin nila dito, there should be a disruptor change, political change na pwedeng mangyari. And they feel that this will come outside doon sa echo chamber ng mga loyalista, ng Dilawan, Pink, at saka ng mga DDS. Sinabi din dito, no, paano daw po natin magigauge or paano nagigauge ng taong bayan ang mga politician? Magandang magandang analogy. Ang sabi nila dito, there's always two question in front of the table. Pwede mo itanong sa una, ano ba ang importante sa'yo? Maraming basketball court na ginawa o health center na ginawa versus isang politiko na iboboto mo na maraming batas na nagawa. And this is so crucial. Kasi kung titingnan natin, alam naman natin, especially sa mga district representative, dami nilang mga EPAL project. Ano yun? Kapag naglagay sila ng proyekto, yung mukha nila, yung pangalan nila, 'di ba? Kahit birthday. And remember, I don't know if nasusundan niyo to before. Remember na nagkaroon ng issue si Pulong dati after nung flood control project niya sa Davao. Nagkaroon ng issue dahil wala naman siya na ilalabas na nagagawang batas na o author na batas. Tapos nung nagkaroon ng question about doon, after a while, bigla siyang nagpasa ng batas for some reason. 2 or 3 ata yun. I forgot yung name. Pero parang ganun yung nangyari. Then, parang doon natin makikita na saan ba tayo or paano ba tayo bumoboto? Sa ginagawa ba ng ine-elect natin? O doon sa pinapakita yung tinatawag na for eyes only? Ano daw po ang isa sa dapat natin matibag sa politics na tema? O yun din po yung napakahirap tibayin. Sabi nga nila dito, the only infrastructure project that does not collapse is the wall that protects the powerful. Kahit anong pilit natin, nakailang beses na tayo magtsatsa, nakailang beses na tayo mag-anti-dynasty bill, still up until this moment, hindi pa rin natin magawa-gawa yung tsatsa na yan, hindi natin magawa-gawa yung anti-dynasty bill. Hopefully, magawa. Pero yun talaga no, napakahirap basagin nung dingding na yun sa mga makapangyarihan na tao, especially sa gobyerno. 'Di ba? Proven and tested na. Anything, anytime this happen, umiikot lang na umiikot o napag-uusapan sa public space. Tapos nun, wala na. Iba na naman ang umupo, 'di ba? How do they see yung mga issue na to na kinakaharap natin sa Pilipinas? Sabi nila dito, they see it like an opportunity. Bakit? Kasi dito natin makikita that we need reform, especially sa BICAM. Dati hindi naka-livestream pero ngayon naka-livestream na. Ano ang napoproject naman daw nila sa future? Sa future ng politics sa atin after nitong flood control issue. Sabi nila dito, uncertain. Ang risk, there's high risk but high potential. Ang paliwanag dito ni Arguelles, sabi niya dito, uncertainty, maganda yan. Bakit? Kasi tayong nababago sa pananaw natin sa konsepto ng ating gobyerno, sa perception ng tao. At hindi tayo kampante. Hindi tayo kampante sa sinasabi lang ng ating mga politiko. Hindi tayo kampante sa partido o party ng political party na tayo involved. Meron pa ring appetite sa taong bayan to know what's going on, to see how they can help or to see how can they be part of the solution
doon sa mga problemang pampolitikal. They see a potential for change. Isa din po na gusto kong pag-usapan dito is that the 2026 budget, Kitalig, siya po ay Social Watch Philippines member po at isa po sila sa tumingin sa budget, tumitingin sa budget at parang watchdog po sila ng taong bayan dito sa budget na 'to. At apparently po, sabi nila, they are, on their own opinion, they are advising the senators and the congressmen na hindi mag-sign, na hindi po aprubahin itong budget na 'to. Ang paliwanag niya po dito is that tumaas pa rin po yung mga soft pork, yung mga allocations. Sabi niya po dito, ito yung mga allocables na marami pa ring question. Farm to market roads, AIX, MAIFIF, TUPAD, tulong-dunong program at yung mga unprogram appropriations. Kung sa MAIFIF po, nadagdagan siya to 51 billion pesos. Tapos yung unprogram appropriations, nadagdagan po siya at lumaki pa sa Kamara. Inapprove kasi nila yung version ng Kamara. Ito po ay na-approve for 243 billion pesos. At ang sabi niya dito, red flags na nakita nila based on their findings is that meron pa ring intervention especially sa fifth, itong medical assistance program. At ang mahirap din po dito, walang paper trail. Tandaan niyo po, anything that the government officials does, pag walang paper trail, diyan nagkakaroon ng corruption. Kasi who would have known kung ano nangyari sa pera kung wala tayong alam sa history kung saan napunta yung pera. Especially sa ating experience, saan naman usually nakakapag-ano ang taong bayan eh. Hindi pala, mga corrupt nating officials, diyan sila nakakahanap ng paraan to get the money they need in a bad way, 'di ba? Ano ang hiling nila sa Pangulo? Sabi nila, ang hinihiling nila sa Pangulo ay i-veto itong dalawang bagay na napakalaking red flag budget. One is the financial assistance to LGU. Ang original was 9 billion pesos pero lumaki siya into 37 billion pesos at yung growth equity fund na 1 billion pesos lang at lumaki ng 11 billion pesos. Kasi ang takot nila, these are funds na maaari po kasing magalaw na naman ng ating mga public officials. Ang laki nito, from 9 to 37 and 1 to 11 billion. Well, they are hoping na yung mga special provision na inilagay makatulong as safeguard. Yung anti-EPAL provision dun nga sa MAIFIF na wala nang dapat na hawak or kamay or influensya ang gobyerno dito sa medical expenses. Kaso nga lang, ang bato lang nila dito that the special provision ay hindi pa sapat plus wala pa ring paper trail. Hopefully, talagang mawala ng endorsement from any government officials about these programs kasi napakahirap nito. Alam mo naman po ang labanan ngayon sa politics kung minsan utang na, 'di ba? Pag may ginawa si senator, may ginawa si congressman, malaking ano 'yan, malaking ano po sa atin. Parang malaking utang na loob. Ang hinihiling din nila sana magkaroon ng zero balance billing. Mawawalan ng patronage system sa MAITIF at itong zero balance billing ay manggagaling sa PhilHealth. So para daw po magamit ito for the PhilHealth to assist for the medical expenses. Kayo po, what do you think? Sa 2026 budget, niyo po ba dapat itong pirmahan agad ng Pangulo o may kailangan pa rin po siyang i-veto? Para sa akin, in my opinion, total nandito na tayo, marami ng mga issue dyan sa budget na yan. At naniniwala ako na kahit anong gawin natin, meron at meron pa rin corruption yan. Pero at least, di ba, meron tayong nagawang first step at meron tayong magagawa as, as a taong bayan to talk more about this. Ang issue ko lang dito is this, paano siya i-implement? Kung sabihin na natin mapirmahan to after all the readings na ginawa ng grupo ni Pangulo, mapirmahan to 2026 budget, sino ang mag-check? Paano natin ma-check that all of this money is going to where they supposed to be, 'di ba? Kasi yun ang takot ko Napakadali kasing pag-usapan in paper, pero ilang project na ho ba ang nakasaad sa proyekto ng DPWH sa transparency portal nila nang sabi ay ang proyekto ay complete. Pagka tiningnan naman,
sa project site, wala man nako-complete. So how can we guard it? Yun yung I think pinakamalaking question ko after mapirmahan 'tong budget na 'to. So kayo guys, what do you think about it? Don't forget to comments down below ninyo. And I think for tinambot po tayo, para sa'kin, uh, before we end, gusto ko lang po sabihin na, on talking about issues sa politics, huwag kayong mapapagod na pag-usapan itong mga bagay na ito. Kasi naniniwala ako that every time we talk about it, itong mga politiko po natin, they have this urge para po gawin yung tama. Kasi pagka tumahimik na tayo, di na naman natin ito pinag-usapan, darating na naman po yung punto, marami na naman magiging corrupt, marami na namang sila mahahanap ng mga loophole kung saan sila magkakaroon ng corruption. Same as before. Ang PDAF, nagkaroon naman ng allocables. 'Di ba? So, there is and there will be corrupt people. Pero kung hahayaan natin sila, mamamayani sila. Huwag po nating hayaan na mangyari ito. Pag-usapan natin mga issue na sana po mapagod na rin tayo bilang taxpayer na every time na lang pag-uusapan, third world country ang Pilipinas, sa tayong pera, pero magtataka ka, pagdating sa korupsyon, trilyon na. Lumalagay pala na talagang may pera tayo. Ang problema lang, yung mga taong pinangakuan tayo na sila ang kikilos, um, para mag-represent sa atin at tumawak ng ating pera, sila pala yung unang-una pang mangungulimbat, mangungurap ng pera natin. So, yun lang. Huwag kayong titigil. Pag-usapan po natin ito sa social media. Sana, sa susunod na mga, hello po, Shirley Samonte. Sana sa susunod na mga lives, i-join po kayo sa ating talakayan, mag-comment kayo diyan kasi importante po 'yan, eh. Importante na marinig ng mga politiko that we're talking about this. Hopefully, you guys enjoy. Sana magkita-kita tayo sa susunod na live. Kung di pa po kayo kasali, don't forget na to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat. Nandoon po tayo sa channel po ni Densable TV. Magkakaroon po tayo ng year-end special. Pag-usapan natin yung iba't ibang mga nangyari nitong nakaraang buwan, nitong taon na 'to, 2025. Marami po tayo do'n, marami tayong mapag-uusapan at marami tayong mga material sa pag-uusapan. So 'yun lang, late na po pala. Oh, Ate Shirley, sorry at, nag-mark na ako almost 1 hour. Ate Shirley, do you want to gusto mo bang umakyat? Puwede kitang bigyan ng link para at least I can ask you your opinion about dito sa issue na kasi ano 'to, mainit-init na pinag-uusapan. Kasi parang, sinasabi ng karamihan ng tao ano daw, pangakong napako ni Pangulong Marcos. So, what do you think? Gusto mo bang ayan.